ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at ang topic natin ay ilan ba talaga ang persona ng Diyos? 3 o 1 ayon sa Biblia at referensya? Brother Yesumar ng Roman Catholic, 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Alright, maraming salamat Brother Russia. So mga kapatid, ilan po ba talaga ang persona ng Diyos? Ako po bilang Trinitarian, of course, 3 persona po ang umiiral sa nag-iisang tunay na Diyos, mga kapatid. Biblically speaking, ayon po ni Apostol na Juan, mga kapatid, no? Ito po yung mga premises natin. In 1 John 5:9, wika po ni Apostol na Juan ay ganito. 1 John 5:9, ito po ang sabi ni Apostol na Juan. Kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, ay lalong dakila ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito patutuo tungkol sa Kaniyang anak. So kung tatanggapin daw natin ang patutuo ng mga tao, either ako or si Baderon, mas higit daw na dakila or dapat tanggapin ang patutuo ng Diyos, kasi Diyos na mismo ang nagpapatutuo dito. Of course, tumutukoy ito siyempre sa Kaniyang sarili, mga kapatid, at siyempre ang ating Panginoong Hesus Kristo. So tingnan po natin ang revelation ng Diyos sa Kaniyang sarili na ipinasulat niya sa mga tao na Kanya pong pinili, no? Yung mga inspired writer of the words of God. So dito po sa Deuteronomy 6:4, mga kapatid, no? King James Version ang gagamitin ko. Ito po ang ating mababasa, no? Ang pananampalataya ng mga unang bayan na tinawag ng Diyos, ang mga Israelita, no? Paano ba nila kinilala ang nag-iisang tunay na Diyos, mga kapatid? So ito po ang ating mababasa sa Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. So napakalinaw po dito that the Lord God of Israel is one Lord. Titingnan po natin ito sa interlinear, mga kapatid, kung ano ang ginamit ng mga salita dito ng mga writer, no? So titingnan natin sa interlinear sa Deuteronomy 6:4, mga kapatid, ang ginamit po dito ay Yahweh, Elohino, Yahweh. So kung makita nyo, Yahweh, Elohino, Yahweh, Elohino, Yahweh. So si Yahweh, ito po yung Diyos na kinilala, no? Pati mga Kristiyano, ang nag-iisang Diyos, si Yahweh. Pero dito po tayo mag-focus sa Elohino, mga kapatid. Kasi ang pinag-uusapan dito yung persona ng Diyos. Ano ba itong Elohino? Kung titingnan po natin, ang Elohino ay galing po sa salitang Elohim. Elohim, na ayon po sa mga scholar, ang Elohim is a plural of Eloah. Plural of Eloah siya, mga kapatid, no? Dito sa baba, nakikita natin dito sa baba, ang ano ng mga scholars, no? Ito ay plural ending conveys superlative majesty and for Christian theology fits comfortably with the later unveiling of God's triumphulness. So tatlo talaga ang paniniwala, no, na pagkakilala ng mga Hebrew people sa Diyos na si Yahweh, mga kapatid. Again, kung babalikan natin, ang ginamit nilang termino dito is Elohino, no? Plural form of Eloha. So, kung isang persona lang si Yahweh, dapat ang ginamit nila dito Eloah Yahweh. Kasi yun po ang singular person ng Diyos. Pero ginamit nila dito is Elohino, from the word Elohim, which is plural of Eloah. So, makikita natin na ang writer ng nasabing aklat sa Deuteronomy, which is inspired by God, mga kapatid, ay gumamit ng plural form
sa pagpapakilala sa Diyos na iisa. Elohino, hindi po Eloah. Titingnan naman natin sa Genesis kung ano ba ang pakilala ng Diyos sa kanyang sarili, no? In Genesis 1:26, ano ang ginamit niya na pananalita para maunawaan natin na ang Diyos ay hindi iisang persona lang, mga kapatid. Dito po sa Genesis 1:26, ito po ang ating mababasa. And God said, let us make man in our, tsaka dito, let us make man in our image. So, napakalinaw, no, na ang Diyos nagpakilala sa kanyang sarili hindi bilang isang persona. Kasi yung us at our, mga personal pronoun po yan, mga kapatid. Pag sinabi natin personal pronoun, of course, persona. No? So, hindi po siya tumutungkol sa isang persona lang kasi us nga eh. And our. So, ang revelation ng Diyos sa kanyang sarili, hindi isang persona. Maging dito sa Genesis 3:22, mga kapatid, ito rin ang ating mababasa. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us. So, another personal pronoun na us ang ginamit, mga kapatid. So, hindi talaga iisang persona lang ang Diyos. Kasi kung sasabihin mong isang persona lang yan, dapat hindi us. No? Dapat I. Or only me. No? Tumutukoy sa persona ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, hindi ang existence ng Diyos. No? Ang persona. So, biblically speaking, makikita talaga natin sa Old Testament pa lang, ang revelation ng Diyos sa kanyang sarili ay hindi isang persona. No? Kundi po, plural. As. At sa reference na binasa natin kaganina, triune. Ibig sabihin, Trinity, mga kapatid. So balik direktahan natin dito sa New Testament kung saan the fullness of revelation, no, dahil ang patutuo ng Diyos sa kanyang sarili ay nahayag po yan nung pumarito ang ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa 1 John 5:20, ito po kasi ang sinabi na Apostol na Juan sa kanyang sulat. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. So the reason one, or ang unang reason kung bakit pumarito ang ating Panginoong Hesukristo ay upang ipaunawa sa atin at ipakilala ang tunay na Diyos, mga kapatid. Yan po ang pangunahing rason kung bakit narito ang ating Panginoong Hesukristo. At kung titingnan natin sa Matthew 28:19, kung paano ba ipinakilala ni Panginoong Hesukristo ang tunay na Diyos, basahin ko po sa isang version ng Bible na The Voice Bible. No? Sa Matthew 28:19, ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Sa Matthew 28:19, okay? Wait lang tingnan natin dito sa Matthew 28:19. Uy. Ayan po, no? Taas natin yan. Ayan. So dito, mababasa natin sa The Voice Bible, go out and make disciples in all the nations, ceremonially wash them through baptism in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Ayan, so napakalinaw, biblically speaking, and sa mga referensya natin ginamit, ay pinakilala po talaga ang Diyos na tatlong persona, the Father, Son, and the Holy Spirit. At siyempre, ang atin pong kaharap ngayon ay isang oneness. Actually, sa pagkakaalam ko kasi, merong dalawang uri yung oneness eh. May naniniwala na the Father is the Son and also the Spirit. Pero mayroon namang isang oneness na si Jesus Christ ay hindi siya yung Ama, hindi siya yung Espiritu, pero parang ano siya pa. Maraming salamat, Mr. Moderator. Pag nagsasabi parang control siya ng Ama. Pero hindi talaga siya yung Ama. So, dalawang uri yung oneness. Hindi ko pa alam kung anong uri ng pagka-oneness si Baderon. Mamaya, maririnig natin. Pero, hindi po talaga po pwede, mga kapatid, na ang Ama ay siya din ng anak at siya din ng Holy Spirit. Kasi in John 14:28, napakalinaw dito ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. In John 14:28, sabi niya, you heard me say to you, I am leaving, but I will come back to you. If you loved me,
You would be glad that I am going to the Father, for He is greater than I. So napakalinaw dito na ang Father, no, may personal pronoun na He, second personal pronoun, is greater than I. Greater doon sa anak. So hindi talaga ang Ama ay siya ring anak. Kasi mas higit nga yung Ama eh. So hindi pwede na siya lang din yun kung mas higit sa kanya, yung siya lang din. So out of grammar yun. My Father is greater than I. Mas higit ang aking Ama. Ibig sabihin, in positional ranking, mas taas talaga yung rank ng kanyang Ama. Greater sa kanya yung kanyang Ama. Kasi anak nga siya. Diba? Kahit sa human experience, yung Ama natin, mas mataas talagang authority niyan kaysa sa anak. Although, yung anak at Ama, parehas lang yan ng dignidad. Parehas lang yung dignity bilang tao, mas mataas pa rin ang authority ng Ama sa anak. So, ganoon din ang Diyos. Kaya nga si Panginoong Jesucristo, sinabi niya, the Father is greater than I. How about the Holy Spirit? Is Christ also the Holy Spirit? Hindi rin. Kasi kung matapos siyang mabinyagan kasi sa ilog ng Jordan, mga kapatid, dinala si Panginoong Jesucristo, dinala ng Espiritu Santo sa ilang. Okay, so ito ating mababasa. Sa Mateo 4:1, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. So dito makikita natin na si Jesus dinala ng Espiritu. So hindi po pwede na siya yung Espiritu din. Okay, maraming salamat Mr. Moderator. Okay, so dako tayo sa first cross-examination ng second speaker. Sa first speaker, Brother Ron ng UPC. Your time start now. Okay, so magandang gabi, brother. Yes, bro. Unang tanong ko sa iyo, doon sa Matthew 28:19, in English grammatical rules, ang singular name ba na onoma ay pumapatungkol sa iisa singular o tatlo plural categorical? Mr. Moderator, stop muna. Gusto ko maklaro uli yung tanong. Hindi ko na nagets. Oh, stop. Paulit lang. Hindi ko nagets yung tanong. Okay. So, kasi hinitas mo itong Matthew 28:19. In English grammatical rules ba, ang singular name, onoma in Greek, ay pumapatungkol ba ito sa iisa, singular, o tatlo, plural, categorical? Well, pumapatungkol siya sa tatlo kasi ang name dyan na binabanggit hindi man literal name. That is, sinipi mo nga yung Greek which is onoma, it talks about authority, kapatid. So, hindi siya pumapatungkol sa pangalan na, literal na pangalan, but authority. Yeah. Yes, yun ang sagot natin. Okay, next question ako. Kapag kasi sinitas mo itong Deuteronomy 6:4, yung Shema ng mga Hudyo. Kapag Yahweh ba, automatic equals to 3 person, yes or no? Pag Yahweh, automatic ba siya na 3 persons? Kasi ang Yahweh kasi is name, no? So, pero yung name na Yahweh ay pangalan ng tatlong persona. Kasi pangalan nga siya. Halimbawa, ikaw, Ron. Hindi naman ikaw lang yung Ron na may pangalan sa mundo. Maraming Ron din. So, ganoon din ang Diyos. Ang pangalan ng Diyos is Yahweh na possess ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Okay, so sa akin, yes yun. Hindi na ako nag-object. Next question. Yes. Base sa definition ng persona, meron bang propeta, apostol o mga tao na nakatala sa Biblia na nakasalamuha mismo yung tatlong persona, nakausap ng sabay-sabay? Kung meron, sino-sino yun? Meron. Sa Matthew 3:15-17, nang bininyagan ni John the Baptist ang Panginoong Jesucristo, bumukas ang langit, lumabas ang Espiritu at nagsalita ang Ama na sa langit. So, revelation yon na ang isang Diyos ay may tatlong persona kasi may nagsalita sa langit, may bininyagan sa tubig, at may dumapo na Espiritu Santo sa mukha ng kalapate. So, Matthew 3:15-17, kapatid. Okay, next question. So, susundan lang kita ha, doon sa Matthew 3:15-17. Ibig bang sabihin, si John the Baptist doon, nagbilang ba siya ng 1, 2, 3? Father 1, first person.
Son, second person. Dumapo yung kalapati, third person. Ganon ba ang interpretation ni John the Baptist? No, interpretation mo yon. Ang ipinahayag ni Apostol na Mateo dyan ay kung ano yung senaryo na nung bininyagan ni John the Baptist ang Panginoong Jesucristo, bumukas ang langit, bumaba ang Espiritu Santo, pumatong sa Panginoong Jesucristo at nagsalita ang Ama na nasa langit. So hindi sila iisang persona talaga. Kasi may nagsalita sa langit, may dumapo kay Panginoong Jesucristo at si Panginoong Jesucristo ay bininyagan. Kaya magkaibang persona yon. Okay, so next question. Doon sa Genesis 1:26, yung God dyan, Elohim, tama. Alam natin Yahweh yan. Ang tanong, sino sa tatlo ang nagsasalita ng let us? Yung Ama ba? Yes or no? Walang revelation kung sino sa kanilang tatlo. Basta ang sinabi dyan, nagsalita ang Diyos, Elohim. So, refer sa tatlong persona. Kasi Elohim is a plural of Eluah. So, God said, let us. So, yung us dyan, yung tatlong persona. Kung sino sa kanila, walang revelation kung sino sa kanilang tatlong nagsalita. Ang importante dyan, ang revelation ng Diyos sa kanyang sarili, hindi isang persona kasi us nga ang ginamit eh. Next question. Okay. Next question. Sige. So, pagdating sa verse 27, so God created man in His own image. Sabi mo, plural yung let us. 3 persons yon. Yung His ba, pagdating sa verse 27, ito ba'y pumapatungkol sa singular o plural, categorical? Yes, pumapatungkol sa singular. Singular na God, in which yung being, the existence of God, because the existence of God is only one being, but 3 distinct persons. So yung His, tumutukoy sa distinct, sa existence ng Diyos na iisa lang. Okay. So, malinaw, no? Next question, malinaw, no, na yung Diyos kapag nagsasalita into iisang... Objection, Mr. Moderator. Okay. Yes, direct question lamang po. Sige. Question. Okay. So, okay. Proceed. Sige. Sa English grammatical rules ba, kapag may mga singular personal pronouns tulad ng I, me, I am, by myself, him, yes, yan ba ay pumapatungkol sa iisang persona lamang base sa ating reading comprehension, yes or no? When it comes to Bible, bro, not necessarily. Kasi minsan, biblically speaking, kapag nagsalita ang Diyos, gumagamit siya ng I. Pero hindi natin matukoy kung sino sa tatlo. Kasi sa aking stand nga, tatlo ang persona ng Diyos. Okay? So, minsan yung I, ginagamit siya doon sa existence ng Diyos, hindi sa particular person. Pag sinabi minsan sa Bible na I, nag-refer siya sa being of God. Okay, next question. Okay. So, kapag nagsasalita ang Diyos, kapag nire-refer niya kanyang sarili ni I am, ibig sabihin hindi mo matutukoy kung sino ang nagsasalita. Tama? Yes or no? Yes, kasi yung I nga minsan, ang pahayag na I, refer sa existence ng Diyos na iisa. Iisang Diyos. Pero yung existence ng iisang Diyos ay mayroong tatlong iba't ibang persona. Kaya hindi magamit ang grammatical rules minsan sa pagdetermine kung sinong persona ang nagsalita sa singular form na I. Sige, next question. Yung Yahweh ba, meron ka bang matutukoy na talata na ang Yahweh tinawag na God the Son o God the Holy Spirit? Meron, wala? Meron, pero hindi aabot ng 20 seconds. Next question. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating cross-examination. Adako tayo sa presentation ng ating second speaker. Again, ang topic ay ilan ba talaga ang persona ng Diyos? Tatlo or isa ayon sa Biblia at referensya. Brother Ron ng UPC, 10 minutes. Your time start now. Okay, so muli, magandang gabi sa lahat, no? Ilan ba talaga ang persona ng Diyos? Tatlo o isa? So, ang conclusion ko po ay hindi nakabase sa aking sariling unawa.
ito ay magbabase mismo doon sa mga tao, mga propeta o apostol o mga tao involved doon sa Biblia na may isang persona lamang na Diyos, na patunay na ang Diyos ay may isang persona lamang na umiiral. So magsisimula tayo doon sa Old Testament, no? Itong Yahweh doon sa burning bush na kausap ni Moises. Sabi dito sa Exodus 3, verse 14 to 15, at sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. So habang nakikipag-usap si Moises sa Yahweh, ilang persona ba ang napagtantuhan niya? 3 o 1? So syempre, isa lang. Base doon sa definition ng persona. Kasi imposible naman na magsabay-sabay sila magsasalita. Plurality of persons kasi yung turo ng iba. So, ang tanong ngayon, may mababasa ba tayong nakasulat sa Biblia na nakausap ni Moises simultaneously, sabay-sabay, yung 3 persona? Wala. So baka sasabihin kanina, sasabihin ni Brother John Ray na wala siyang tutol doon sa tagpo ni Moises dahil naniniwala naman daw siya na isang Diyos yung kausap ni Moises, God in Trinity. So kung ganun pala, ilang persona ba itong kausap ng mga Hudyo pagdating sa New Testament na nagpakilalang ako nga? John 8:58. Alangan naman 3 ito. So si Jesus Christ po ito, mga kapatid. Alangan naman second person yun. Unbiblical na ikalawang persona. God was manifest in the flesh. Tapos pagdating sa NT, ikalawang persona na lang. So, ngayon, pasimula pa lang yan. Ito, magbibigay ako ng 2 pundasyon na dapat, kasi double affirmative kami dito sa rebuttal mamaya. Dapat gibain ni Brother John Ray, o ni Brother Yesomar, no? Number 1, Yahweh is called Father. Wala kang mababasa sa Old Testament na ang Yahweh tinawag na God the Son o God the Holy Spirit. So number 2 na pundasyon, Yahweh is all alone. So yung alone, hindi yun plurality of person. Yahweh is called Father. Sisitas ako ng talata. Isaiah 64 verse 8. Sabi dito, Yahweh, thou art our Father. O Panginoon, ikaw ay aming Ama. Kinumpirma ni Propeta Isaiah. O ito pa, 63. Isaiah 63 verse 16. Lord, Yahweh, thou art our Father, our Redeemer. O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos. Mula sa walang pasimula, siya mong pangalan. O, kinumpirma din ni Propeta Isaiah. O, unang Kronika, 29 BGs. God of Israel, our Father, Yahweh, everlasting to everlasting. Sabi ni Brother John Ray, hindi niya matukoy kung sino ang nagsasalita kapag Yahweh ang nagsasalita. Ngayon, tinukoy ng mga propeta. Anong tawag? Father, Ama. So, nagpakilala dito na Yahweh, our Father? Si King David ho ito, mga kaibigan, sa unang Kronika 29 BGs. Yun ang pirma ni Haring David. O, ngayon, Deuteronomy 32 verse 6, Moses recognized Lord Yahweh as the Father. Pakibasa na lang sa verse 6. So sabi ng Propeta Isaiah, Haring David, Moises, ng Yahweh, Lord ay kinikilala nilang Father. Ang tanong, ilang persona ba yun? 3 o 1? Pag sinabing Ama, kung pagtatagpo natin doon sa 3 person, ang Ama nila, first person, isang persona lang yun. So ngayon, ilang persona ba yung pinapakilala ni Isaiah, David at Moises? 1. Anong tawag na sa Yahweh? Ama. So yung tetragrammaton na Lord, kinakabit lang sa Father. So ilang persona ba yun? Siyempre, 1 lang. So kailangan i-reconcile ni Brother John Ray, kailangan malaman niya, kailangan matukoy niya kung sino kapag nagsasalita ang Yahweh, God the Son ba yun? Hindi lang 3 person kasi kapag sinabing 3 person, wala naman nakasulat na 3 yung plurality of God yun
So, dito na tayo sa ikalawang pundasyon. Yahweh, which is anong tukoy kanina? Father. Yahweh is all alone. Sisitas na naman ako. So, si Moises magpapatunay, di ba kanina kinikilala ni Moises na ang Yahweh ay ang Father base sa Deuteronomy 32 verse 6. Sinitas ko kanina. Ngayon, basahin nyo doon sa versikulo 12. So, Lord Yahweh alone. With Him, there's no strange God with Him. So, alone refers to Yahweh Father. So, alone. So, pag sinabing alone, plurality of persons ba yun? No. So, Psalms 83 verse 18, that may know you, whose name alone is Jehovah. So, Psalms 86 verse 10, for thou art great, thus wondrous things, thou art God alone. Sino ba ang sumulat? Halos lahat sa Book of Psalms. Si King David. Anong pakilala niya sa Yahweh? Father. So, Nehemiah 9:6, even though art Lord alone has made heaven and heaven of heavens. So, ito pa, Isaiah 37 verse 16, Lord Almighty, the God of Israel, enthroned between cherubim, you alone are God over all the kingdom of the earth. You have made heaven and earth alone. Ngayon, sino yung alone? Sino nga yung alone? Yahweh. Anong tawag sa Yahweh? Father. So, Isaiah 42 verse 24, thus said the Lord, thy Redeemer, and He that formed thee from the womb, that Lord maketh all things, and that stretched forth heavens alone. So, ano nga ang pagkakilala sa Yahweh? Father. Ano ang topic natin? Ang Diyos ba tatlong persona o isa lang? So, isang persona yun. Obviously. So, patungkol sa Yahweh, I am alone. Tapos, paano yan mapapaliwanag ng ating kausap, no? Ang biblical facts patungkol sa Yahweh na alone ay Father lang, walang kasama. So, magbigay siya ng talata na more than one persons, nakausap ng mga propeta, sabay-sabay. So, dapat magbigay siya yan mamaya sa battle. So, yan, dalawang pundasyon ko yan. Ang dami kong talatang sinitas, dalawang pundasyon ko. Anong unang pundasyon ko? Lord Yahweh refers to Father. Yung Father ni Yahweh, ikalawang pundasyon, ano yun? Yung Lord Yahweh, alone. Kapag alone, may kasama ba? Wala. Ilang persona ba yun? Isang persona yun. Anong topic natin? Ang Diyos ba tatlong persona o isang persona? Pag sinabing alone, the Father, iisang persona lang. Correct? So, ito pa. So, alone, di ba kanina si Moises na nagsasaad na ang Yahweh, na yun ay tinatawag niya na Ama, doon sa Deuteronomy 32 verse 6. At siya rin ang nagkumpirma pagdating sa verse 12 na ang Yahweh na Ama ay mag-isa, alone. So, isang persona lang talaga ng Diyos. Sino ba ang magpapatunay? Sino ba ang nagpapatunay dito? Hindi ako, kasi ako nagbabasa ako yung mga propeta. So, di ba doon sa burning bush, ang isang persona na yun, I am that I am. Now, pagdating sa NT, nahayag sa laman ang Diyos, 1 Timothy 3:16, nasaan na ba yung I am, mga kapatid? Ayun, nagkatawang tao, kausap ng mga Hudyo. John 8:58, before Abraham was, I am. Hindi yan basta that is singular personal pronoun. I am, nagre-refer sa kanyang sarili. Huwag natin sabihin na tatlong persona na yun. So, si Moises din ang nagsumulat ng Deuteronomy, particular doon sa Shema. So, hear, O Israel, O Lord is one Lord. A Lord God is one Lord. So, that is one personal God. Walang plurality of persons dyan. Kasi, alam natin pagdating sa NT, kinote ulit ni Jesus Christ. Mark 12 verse 29. Base sa konteksto, the Lord our God is one Lord. Take note, one Lord. Sino yung kinikilalang one Lord ni Pablo sa New Testament? Si Jesus Christ. Ephesians 4:5. 1 Corinthians 8:6. O ilang persona ba yung one Lord ni Pablo? Base, i-connect natin sa Mark 12:29. Isang persona lang. Okay, salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang
first stand ng ating second speaker. Dako tayo sa first cross ng ating first speaker. Brother Yesumar, your time start now, 7 minutes. Yes, maraming salamat Mr. Moderator. So, dito na lang muna siguro ako sa dalawang pundasyon mo. Yahweh is called Father. At ang pangalawa is Yahweh is all alone. So, pag sinabing Yahweh, kapatid, tumutukoy sa persona o sa pangalan? Lahat attributes of God, kasi one singular personal being God exists in one siyempre personal being. Kapag sinabing all alone, hindi mo pwedeng i-divide yan into three na Objection man Mr. Moderator. Hindi ko nag-get yung sagot kasi ang question ko kasi ang unang pundasyon niya, Yahweh is called Father. So pag sinabing Yahweh, pumapatungkol ba ito sa persona or sa pangalan ayon sa Bible? Okay, Brother Ron, meron ka bang counter objection doon? Okay, sa categorical pala yun, no? Sige, sasagot ako. Siyempre, Okay, so base sa context ng Biblia, pumapatungo sa pangalan. proceed. 20 seconds. Sige na. Okay, maraming salamat. Pangalan pala. Okay, ang next question ko kasi ginamit mo yung term na Yahweh. So, itong Deuteronomio 4:6, ginamit mo ito kanina. Itong term na Elohino Yahweh, yung Elohino, plural form, singular form? Singular form lang yan, tumutukoy sa Yahweh Elohim. At isang personal being ng Diyos na hindi na nadi-divide sa tatlong persona. Kasi pagdating dun sa Mark 12 verse 29, kinumpirma, the Lord our God is one Lord, yung one. Okay, maraming salamat sa pag-kumpirma na is singular form siya. Babasahin ko, kapatid, ang pahayag dito na itong Elohino or Elohim, ang sabi ng mga scholar is plural of Eloah. Ano ang singular ng Elohim? Eloah or hindi? Ang singular ng Elohim base sa context Eloah, but it does not mean na kapag sinabing Elohim, three persons yun. Ikaw na mismo may sabi, hindi mo matukoy sino ang nagsasalita dyan. Kapag sinabing Yahweh Elohim, ako natutoy ko. Kasi yung kausap ni Moises, yun din yung nagpakilala sa mga Hudyo na sinabing ako. Okay. So ngayon, sangayon ka na itong Elohino or Elohim is plural, hindi singular. Ayon sa sinangayunan mo na ang Elohim is plural of Eloah. So ito, hindi kasi Eloah ang ginamit dito, Elohim, so ito ay plural. Sangayon ka na ngayon na hindi ito singular, kundi plural. Yes, but does not mean na ito ay tumutukoy doon sa aral mo na plurality of persons. Kasi base doon sa Mark 12:29, kinote ulit mismo ni Jesus Christ, yung one Lord, kinote ni Pablo, sino ba yung one Lord na si Jesus Christ? Alangan naman si Jesus Christ, three person yun. Next question. Maraming salamat sa pag-affirm na plural yung Elohim na Yahweh. Ngayon dito sa Genesis 1:26, tanong ko sa iyo, kapatid. Genesis 1:26. And God said, let us. Yun bang as personal pronoun or hindi? Okay, next question lang please. Hindi ko inilatag yan. Binanggit niya ito kanina, Mr. Moderator? Kahit Ang na bro, Genesis, pag sinabi talaga niya na hindi ko nilatag yan, either nagsasabi siya ng totoo or nagsisinungaling siya. Ipapa-next question ko yan lagi. Proceed. Okay, sige, dito na lang ako sa ginamit mo yung Exodo 1-6 na yung anghel nagpakita ka Moises sa burning bush. Sino yung Yahweh na nagpakita doon? Of course, ang one personal God being na nagpakilala sa mga Hudyo, si Jesus Christ yun. So one personal God yun, one person na nagpakilala doon sa New Testament. Kasi kapag sinabing I am, hindi lang yan titulo, kundi singular personal pronoun na tumutukoy sa kanyang sarili, mag-isa lang. At si Moises ang involved doon, ang tawag ni Moises sa Yahweh, Father. Wala kang mababasa na si
Moises nagtawag So, ng ibig isa. mong sabihin, sa Old Testament pala, mayroon ng ama, mayroon na ring anak na umiiral. No, walang umiiral na anak kasi nga base sa presentation ko kanina, the Lord our God at I think 4 na bersikulo 'yon kinumpirma ni Isaiah, David, Moises na ang Yahweh ay Father. Yes, clarification lang brother Ron na kasi sabi mo kasi yung pangalan na Yahweh sa Genesis 3 tumutukoy kay Kristo. Tapos sinabi mo walang umiiral na anak. Oh, kasi Pwede mo bang i-clarify, bro? Paano i-clarify nangyari ko, na kasi hindi pa ako tapos magtanong. No. Kasi ang sinabi mo kasi ngayon na si Kristo yung anghel na nagpakita. Dahil tinanong kita, umiiral na pala ang dalawang persona sa Old Testament. Sabi mo, hindi. Ang Yahweh, ang Ama lang. So, paano mo i-reconcile yung magkakontrahan mong sagot na si Yahweh yung anghel na nagpakita, pero yun yung Ama? Paano mo yung i-reconcile lang, kapatid? Pa-reconcile mo nga. actually wala akong kailangang i-reconcile kasi itong kausap mo oneness. Ngayon, ang Jesus Christ sa New Testament, siya ay Father. Objection, Mr. Moderator. May objection ng ating Nandun tayo first speaker. sa Exodo 3 kasi in-affirm niya na si Kristo yon. Tapos tinanong ko, umiiral na pala si Kristo noon. Sabi niya, hindi. Kasi ang Ama lang. Yan ang ano niya. Wait lang bro ha. Sige lang. Ito yung ang objection ko, Mr. Moderator, nagkakontrahan kasi yung sagot niya. Tapos sabihin niya ngayon sa New Testament daw, si Jesus is the Father daw. Hindi naman yung tanong ko eh. Okay. So Yung sa ano, oo. So I think ang objection mo yung doon sa pagtatanong mo plus doon sa I-reconcile niya muna, Mr. Moderator, Yes, kung yes, umiiral na pa talaga Okay na si yan, Kristo sa Old Testament o yung Ama lang. Oo, okay na yan. So again, inulit mo lang yung tanong mo dito plus mayroong emphasis. Brother Ron, meron ka bang counter objection doon bago ko Brother siya. Mm. Kaya nga, tumatagpo kami sa gitna kasi ang kausap niya oneness, siya Trinity. Ngayon, Okay. siya ang nagko-conclude na may dalawang persona yun. Ang sa akin, ang persona ng Father at si Jesus Christ ay isa lang. Okay, so ganito bro, na-explain ka naman. So sa tanong kasi na i-reconcile mo, naghahanap kasi yan ng pagpapaliwanag, Brother Yesomar. Tapos either para kasi sa'yo tama or mali yung pagpapaliwanag niya. Sa moderator, laging valid answer yan ha. So Brother Ron, again bro, 20 seconds yung pagsagot. Paano mo daw i-reconcile yun? Proceed bro. Wala akong i-reconcile kasi yung mga sinasagot ko, wala namang problema doon kasi ako po ay isang oneness. So, iisang persona lang ng Diyos ang umiiral sa Old Testament pagdating sa New Testament. Kaya nga, in-emphasize ko kanina sa presentation, yung Yahweh sa burning bush na nagpakilalang Next question. Okay, next question. Okay. Last 1 minute. Okay. Kasi hindi kasi ako pwede magtanong ng hindi mo binanggit. So dito na lang ako sa Exodo. Okay, premise ko muna Exodo 23:20 para makita natin kung single person lang ba talaga ang Diyos na umiiral sa Old Testament. Since binanggit mo na rin ang anghel na nagpakita kay Moises, ito ang ating mababasa sa 23:20 kapatid. Narito, aking isinusugo. Sino yung aking? Okay, hindi ko po nilatag yan. Actually, gusto kong sagutin pero next question. Next question yan, automatic. Pag sinabi niya. Proceed. Sige, direktahin ko na lang. Pagbasa, narito aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda. Ang question ko, sa'yo, iisa ang persona ang umiiral. Pero sa Exodo, account of Exodo, kasi ginamit mong Exodo eh. So, hindi ito out of topic. Ginamit mong Exodo para patunayan mo na isa lang ang Diyos na umiiral dito, may nagsugo sa anghel. Iba ang sinugo, iba yung anghel. So, Time. dito, 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At shoutout muna sa ating nasa live dito sa Russia TV mga kapatid. Shoutout kay Jeko, pa-shoutout daw. God bless you, Sir Ron. Shoutout din kay Yam Montejo. Good evening bro Russia. God bless. At kay Yam Grace Barrios. Good luck daw sa mga Warriors. Kay Jeng, God bless sa'yo, Brother Junri.
Good evening again, Bro Rash. Shoutout din kay Rods Edoria. God bless, Bro Junri. At sa lahat ng kapuntos. Shoutout din kay Iggy Boy, Kilat, Bro Yesomar tayo dito. Shoutout din kay Jared Almazora. Kumbati, Bro Junri. Go, go, go. Lucas 21:15. Shoutout din kay Delgado Jeff. Good evening everyone. Kay Jujet Roselosa. Shoutout din kay Stephen Dalman. Kumbat na, Bro Junri. Kumbate, ayan, shoutout mga kapatid kay Arwin Fuentes Mariano, Yahweh is Adonai. Shoutout din kay Grace Barrios, mahina si negative, di kayang ipitin ang affirmative base sa mga sagot. Shoutout din kay Arwin Fuentes Mariano, Genesis 1:1, Adam ang spirito ng Diyos sa Proverbs 8 verse 22. Shoutout din kay Jeff T. John Orieta, Yesomar, dapat may bigay ka ng ebidensya na ang mga Hudyo ay naniniwala sa Trinity. Shoutout din kay Boyet Bene. Ewan sa pinagsasabi mo, speaker. Mga batayan mo yan mo sa isang kapanahunan yan eh. Shoutout din kay Ray Pinyol. God bless, Bro John Ray. At kay Erwin V. says, the existence ng one God in three distinct persons sa Biblia ay napakalinaw. If you read Isaiah 48 verse 12 and 13, 15 to 16. Shoutout din kay Michael Dilabahan. Tapos na ang laban sa presentation pa lang ni Brother Ron Fernando. Shoutout mga kapatid kay Jeff T. Orieta. Pastor Ron, pwede pa kita makadebate? Patutunayan ko na iba ang persona na ang Diyos Ama at iba din ang persona ni Jesus. Shoutout din kay Freddy Mendoza Cabrardo. Yari si Pastor, hahaha. Shoutout din mga kapatid kay tayo ng ibang comment. Joel Umpad, good job, Brother Ron. Ito din kay Pastor Elmer Chavez, umamin na si Ron na plural form pala ang Elohim, tapos na ang bakbakan. Shoutout din kay Darlie May Sibunga, laban bawi ang sagot ng negative stand. Shoutout din kay Mira Puentes Jom, shoutout po kay Nojo Elber, ang daming problema sa oneness, sablay talaga kapag may alam sa Bible kausap mo. Shoutout din kay Freddy watching from Manila. Jeko, pa-shoutout din kay Sir Ron Fernando. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito. 10 minutes rebuttal. Mauna si Brother Yesomar. Proceed, bro. Ayan, maraming salamat, Mr. Moderator. So, tapos na yung boxing, mga kapatid. Actually, kinuntar pa niya eh. Tinanong ko siya, yun bang term na Yahweh, tumutukoy sa person or sa pangalan? O, ano na siya kasi sa kanya kasi pag Yahweh, persona na agad yun. Hindi, pangalan yan. O, Genesis, Exodus 3:14-15, pangalan yan, ginamit mo na nga eh, tapos hindi mo pa agad natumbok. Di ba? Sa Genesis 3, Exodus 3:14-15, nagpakilala ang Diyos bilang si Yahweh, yun ang kanyang pangalan. Kapag sinabi mong pangalan, Baderon, hindi yan, angkop lang sa isang persona. Katulad ko, Brother John Ray. Mayroon pang ibang persona na may pangalan John Ray. Hindi lang ako ang may pangalan yan. Kaya yung word na Yahweh, pangalan yun. Pwede yun sa Ama, pwede sa Anak, pwede sa Holy Spirit yun. Kaya yung sinabi mo na yung word na Yahweh, para lang sa Ama, nakontrahan ka na nga eh. Kasi sinabi mo sa Exodus 3:1-6, si Jesus Christ yun, Yahweh. O, di nakontrahan ka na, mali na yung sinabi mo na sa Ama lang yung Yahweh. O, di ba? O, tandaan mo palagi, yung Yahweh, pangalan yan. At tinanong nga kita dito sa Exodo, sa Deuteronomy 6:4 na nakontrahan ang sagot mo kasi tinanong kita dito, yung Yahweh, pangalan ng Diyos, yung Elohino, plural form or singular? Sabi mo, singular yan. Pero nung binasa natin ang Elohino pala, from the word Elohim, plural siya, ayon sa mga scholar, plural ng Iluwa. Sang-ayon ka ba dito na plural ng Iluwa yung Elohim? Sabi mo, sang-ayon ka. O, kinuntra mo na ngayon yung sagot mo na siyon ay singular. O, yes, yun ay singular, hindi plural. O, tinanong kita uli. So, ito palang Elohino is plural pala to, bro. Hindi singular kasi plural form ito ng Iluwa. Kasi kung singular to, Iluwa ang gamit dito. Dapat Iluha. Pero hindi Iluwa eh, Elohi, Elohino, or Elohim. Sangayon ka ba na plural to? Sabi mo, yes, plural. O, ibig sabihin, yung Yahweh is plural form siya. Plural person yung Yahweh. Kasi yung Yahweh, pangalan yan eh.
Hindi naman yan tumutukoy sa persona agad. Pangalan niya ng Diyos eh. O, Elohino. Yung Elohino, yun yung plural form. Alin yung plural sa kanila? O, tinanong kita sa Exodo. Objection, Mr. Moderator, hindi ko pa ginamit yan. Ginamit mo, narinig ko eh. Genesis 1:26, ginamit mo yan. O, kaya nga tinanong kita dito, pag sinabi bang as, ano ba yan? Ano ba yung as, bro? Plural ba yan, bro? Or personal pronoun ba yan, bro? O, sagot ka, Mr. Moderator, hindi ko pa ginamit yan. Ginamit mo to kanina, narinig ko. Hear, O Israel. Oh, sorry, ano pala to? Deuteronomy pala yan. Oh. And God said, ito yung God na nagsalita. Let us, yung us, ano yan? Personal pronoun o hindi? Personal pronoun yan. Kung personal pronoun yan, singular ba yan? I-us nga eh. Paano ba maging singular ang us? Huwag kang gumaya sa Muslim kasi ang mga Muslim, yung we nila singular yun. Kristiyano tayo mga kapatid. O, di ba? Make man in our. O, sino yung kausap niya dyan na ka-creator niya? Let us make Let us make creator din. Katulad niya, let us make man in our image. O, di ba? Pero meron siyang tanong sa akin kaganina, naklaruhin natin, yung term na his. No? Saan ba pumapatungkol yun? Sabi ko nga, pag magbasa ka ng Biblia, hindi mo agad madetermina yan kung sino nagsalita yan. Pero yung his, singular form yan ng God. Ibig sabihin yung existence ng God. Because the existence of God is only one. Kaya nga, sabi sa theology, the essence of God is one or the being of God is one. Isa lang ang being ng Diyos, pero tatlo silang persona. Hindi mo nga tinutulan eh. Elohino, plural yun eh. O ano yung plural sa kanila? Yung kanilang person kasi nga may anak, may ama, at may Espiritu Santo. Dito tayo sa nagkabuhol-buhol niyang sabi sa Exodo 3:1-6 kasi nagpakita kay Moises ang Diyos, no? Sa burning bush at yung Diyos na yon kinilala na anghel ng Panginoon. So doon pa lang hindi iisang persona lang. Kasi yung anghel ng Panginoon, iba yun sa Panginoon mismo. Anghel nga siya ng Panginoon eh. Di ba? Kung babasahin kasi natin ng Exodo 3, anghel ng Panginoon ang sinasabi dito. O, basahin natin para hindi yung, puro recite lang ba? Nire-recite lang niya kasi walang binabasang talata. Nire-recite lang. O, samantala habang napapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midan, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh. O, yung anghel, iba yun sa Yahweh. Sabi mo, yung anghel na nagpakita, si Kristo yan. Sino yung Yahweh? Diyan pa lang, hindi mo na naunawaan yung Bible eh. Tapos sabi mo pa, yung anghel, si Kristo yung anghel. O, tinanong kita, okay, si Kristo yung anghel. Kung si Kristo yung anghel, so umiiral na pala si Kristo sa Old Testament. No, ang ama lang. O, sabi mo, si Kristo yan. Pero dito kapatid, malinaw, dalawang persona yan. Ang anghel ni Yahweh. So, iba yung Yahweh, iba yung anghel. Kaya nga tinanong kita dito sa 23 sa Exodo 23:20, kasi dito, dalawa talaga, ang anghel sinugo yun. Aking isinugo ang isang anghel. Kapatid. Uy. Brother Wendell. Aking isinugo ang isang anghel sa unahan mo. So yung anghel na yun yung anghel na Panginoon na sinasabi sa Genesis 3:23. O Genesis 1:1-6. At kung babasahin mo yung 7:35 ng Gawa, kapatid, dalawang persona talaga yun. Ang Moises na ito na kanilang itinakwil na sinasabi, sino ang sa iyo naglagay na puno at hukom, ay siyang sinugo ng Diyos na maging puno at nakapagligtas sa pamamagitan ng kamay ng anghel na sa kanya'y nagpakita sa mababang punong kahoy. Iba yung anghel na nagpakita sa Diyos na nagsugo. Sinugo ng Diyos yung anghel. Dalawa persona yun kapatid, magkaiba yun. Baka hindi mo alam na inaral ko na yan mga kapatid, kaya hindi mo na ako maguguyo sa mga ganyan.
At sabi niya, wala daw ibang Yahweh na pangalan sa Bible, kundi tumutukoy lang daw sa Ama. Kahit sa Old Testament daw. Mamaya itanong mo kung ang Holy Spirit tinawag bang Yahweh, sagutin kita. Oh, sabi mo walang propeta nagsabi, sagutin kita mamaya. Kaso lang mga kapatid, sa ikli kasi ng oras natin at limitado yung mga tanong ayon lang sa kanyang sinabi, hindi natin matanong yung mga pangtumbok talaga na tanong na dapat masira yung kanilang stand. So mamaya siguro itanong ko itong mga prepare ko na tanong na panira sa itong mga oneness. Again, in Matthew 3, 15 to 17 mga kapatid, nung nabinyagan si Panginoong Jesucristo, bumukas ang langit, lumabas ang Espiritu Santo, pumatong kay Panginoong Jesucristo, kaya hindi si Panginoong Jesucristo yung Holy Spirit, tapos nagsalita ang Ama sa langit. So iba na naman yung Ama, ibang persona yung kasi nasa langit. Ang Panginoong Jesucristo nasa lupa, tapos pinatungan siya ng Espiritu Santo, magkaibang persona yon. Kaya nga sa Biblia, napakalinaw ang revelasyon ng Diyos sa kanyang sarili. 3 persona, sabi ni Panginoong Jesucristo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yan ang revelation ng Diyos. Wala pong revelation sa Bible na ang Ama, ang siyang anak, at siyang Espiritu. Walang ganon. Unawa lang nila yon. Sabi nga niya kaganina ay, conclusion ko po. No? Unang sinabi niya, conclusion ko po ito. O, conclusion mo lang yon, hindi yan conclusion ng Bible. Kasi sa Bible, sinabi ng Panginoong Jesucristo, 14:28 ng Mateo, John 14:28, my Father is greater than I. Kung si Kristo din yung Ama, bakit mas greater sa kanya yung kanyang Ama? O mamaya, ipaliwanag mo, tatanungin ko sa iyo mamaya yan. Kasi hindi mo ko ginamit yan, kaya hindi ko may tanong. O mamaya, mayroon ba akong itatanong sa iyo? Nung umakyat na si Kristo sa langit, sino yung Holy Spirit na pumapas sa mga Kristiyano? Yun din ba ang Kristo? O tatanungin kita. At nung naging tao si Kristo, naiwan ba yung Ama sa langit? O yung Ama yung bumaba naging Kristo? Yan ang mga itatanong ko sa iyo mamaya. Sana masagot mo yan. No? Kasi oneness ka. Yung Ama, siya yung anak, at siya yung Holy Spirit. Ang daming talata kapatid na kukontra sa pananampalataya nyo yan kasi hindi yan biblikal. Sa Biblia, iba ang Ama, iba ang anak, iba ang Espiritu Santo. O yan mamaya. Tagutin mo yung mga tanong ko mamaya na i-prepare para masira yung paniniwala yung oneness. Nag-umpisa lang yan, 19th century. Actually, ang umpisa na aral na yan, sa Sabellianism yan, 3rd century, itinapo ng simbahan yan. Si Sabellius ang nag-umpisa yan, itinapo ng simbahan, tapos nirestore lang ng mga Pentecostalism around 19th century. Oh, okay. Okay, dako tayo sa second course mga kapatid. 7 minutes ito, Brother Ron ng UPC. Your time start now, bro. Okay. So, tanong ko una, kapag alone ba may kasama, yes or no? Alone, wala nga eh. Pero depende sa context. Depende sa context. Kasi yung alone na sinasabi, hindi man tumutukoy sa persona. Tumutukoy sa being, tumutukoy sa ano pa man. Pero sa persona, hindi alone. Yung alone na sinasabi mo, hindi sa persona tumutukoy yun. Pwedeng sa being ng God. Kaya nga sabi ko, the being of God is one, but distinct 3 persons. Next question. Okay, next question. So, yung father na Yahweh, father ni Moses, sabi ni Moses, mag-isa lang daw yun. Ang tanong ko, tanggap mo ba ito? Yes or no? Yes, mag-isa ang father. Kaya nga siya tinawag na father kasi meron siyang anak. At yung anak niya, hindi yung pwedeng maging father. Katulad mo, father ka, may anak ka. Yung anak mo, hindi pwedeng maging father. Ikaw, hindi ka pwedeng maging anak. Kaya yung father, forever father yon. Kaya siya tinawag na father kasi meron siyang anak. Logically speaking, hindi ka pwedeng tawaging father kung wala kang anak. Next question. Next question. Tanggap mo ba na ang ako nga doon sa John 8:58 na kausap ng mga Hudyo ay siya din mismong ako nga nakausap ni Moises sa burning bush? Tanggap mo ba o hindi mo tanggap? Tanggap ko yon, pero kontrahan ka kasi sabi mo si Kristo yung ako nga. Pero sabi mo, ang Ama yung nagpakita kay Moises, ikaw yung nakontrahan. Pero sa akin hindi kasi kung babalikan mo yung Exodus 3, anghel ni Yahweh. Yung anghel, yun yung sinugo, sabi mo yun si Kristo. Ako nga din yon. Pero anghel ni Yahweh. So 2 persona sila, hindi isa lang. Okay, next question. Kung tanggap mo, ibig bang sabihin nasa persona mismo ni Jesus Christ
yung Yahweh ng Old Testament? Yes or no? Yes, kasi ang persona ni Kristo siya si Yahweh, pero ang ama iba sa kanyang persona kasi nga ama nga anak siya. Hindi ka pwedeng maging ama kung anak ka. Hindi ka rin pwedeng maging anak kung ama ka. Parehas lang din sa atin yan, bro. Yung anak mo, hindi mo pwedeng maging ikaw yan. Hindi ako pwedeng maging anak ko. Kasi ako ang ama, siya ang anak. Next question. So, ilang persona ng Yahweh na si Jesus Christ ang kausap ni Moises? 3 o 1? Pakiulit, Mr. Moderator, hindi ko naklaro yung tanong. No. Paulit yung tanong. Naka-timestamp. So, yung teka lang. So, ilang persona ng Yahweh ang kausap ni Moises doon sa burning bush? 3 o 1? Isang persona lang ni Yahweh ang kausap niya doon, pero ang malinaw doon, yung Yahweh na kumausap sa kanya, yun yung anghel. Pero mayroon pang isang Yahweh, kasi tinawag ganun anghel ni Yahweh. So yung Yahweh, yun yung ama, tapos yung anghel na Yahweh din, iba yun sa Yahweh na ama. Kaya 2 persona yun, hindi mo lang naunawaan. Anghel ni Yahweh nga Okay, so ito next question. Sabi ng Yahweh, ako nga, sabi ni Jesus, ako nga, ang tanong, siya ba yung isang persona na yun? Yes or no? Paulit. Hindi malinaw yung mga tanong mo, paulit. Ulitin ko bro. Oh. Ito, biblical. Sige. So, ito. Sabi ng Yahweh, ako nga. Sabi ni Jesus Christ, ako nga. Ang tanong ko, siya ba yung isang persona na yun na nagsasabing, ako nga, yes or no? Sa isang persona na nagsabing si Yahweh na yung anak. Pero meron pang isang persona na hindi nagsabi, pero Yahweh din. Yun ang anghel ni Yahweh. Kasi yung anghel, in-affirm mo si Kristo yun, yung anghel. Yahweh din yun Pero anghel ni Yahweh. So mayroon pang isang Yahweh na nagpadala sa anghel na si Yahweh din. Kaya 2 persona ngayon, bro. Hindi mo lang naunawaan. Next question. Sabi mo, siya yung persona ng Yahweh, I am. So, ilang persona ang I am? 3 o 1? 3. Ikaw nga, in-affirm mo kaganina Yung Elohino, plural yon ng Yahweh. Kasi yung Yahweh, klinaro ko sa'yo, ano ba yung Yahweh? Pangalan, persona. Sumagot ka, pangalan. So, yung pangalan, pwede yan sa kahit sino. Ang isang pangalan na Yahweh, pwede yan sa kahit sino. Pero sa Bible, 3 persona ang nagpapangalan yan. Okay, sabi mo kanina, yung Yahweh na ako nga at Jesus na ako nga, isang persona yon. So, bakit sa aral nyo magkaiba ang Yahweh na Ama at Yesu Kristo? Siya din pala yun Okay. Bakit magkaiba sa amin? Kasi ang persona ng Diyos ay 3, hindi iisa lang. Kayo lang naman ang nag-iebento na isa lang ang persona ng Diyos Ang Ama, Yahweh. Ang Anak, Yahweh. Ang Espiritu Santo, si Yahweh din. So 3 persona, parehas ng pangalan Yahweh. Sabi ko nga sa iyo, yung Yahweh pangalan yun. Next Pwede question. sa kahit sinong persona yun. Parang ikaw. Next question. Timestamp. Bro Ron, I think yung Next audio question. mo bro, nasa phone mo, 'di ba? Yung audio mo. So mas malapit, mas maganda mas malapit ka bro ha, para medyo mas mahina mataas. yung mic niya, medyo mahina yung mic niya. Hello? Hindi ko alam kung saan yung mic mo, sa phone ba or yung sa headset mo. Pero sa tingin ko sa phone, yung Yan. Sige bro, proceed bro. Saan ka? Teka lang. Ayan, malakas na. Yan, malinaw. Next question. Since tanggap mo na si Jesus mismo ang nasa hula ng Isaiah 9:6 na everlasting Father, at Objection, Mr. Moderator. Time stop muna. Okay, objection. Wala akong tinanggap na hula ni Isaiah na tinanong na never siya nagtanong sa akin ng Isaiah 9:6, kaya wag niyang ilapat sa akin yung sinabi niya ngayon na tinanggap ko raw na Isaiah 9:6. Wala kang tinanong sa akin na Isaiah 9:6. Okay, next question, proceed bro. So sino yung everlasting Father sa Isaiah 9:6? Si Jesus Christ ba yun? Yes or no? Yes, pero hindi mo ako tinanong yan. O, dapat tanungin mo muna ako bago ka magsabi na since tinanggap mo. Panggagancho yan. Hindi mo ako tinanong tanungin mo muna para marinig mo yung aking opinion. Tapos na kita natanong.
So, iba siya doon sa first person nyo na father din. Ibig Yes. bang sabihin, Wait lang. Ay, sorry. ibig bang sabihin, yung dalawa silang father, dalawa sila father, yes or no? Yes, kasi ang pagka-father na yan, refer sa kaniyang titulo dito sa lupa bilang pari. Dahil sa Numbers, ang pari is father. So, yan ang ibig sabihin niyan. Si Kristo walang hanggang ama as a priest, not father na nasa langit. Magkaiba yun. Next question. Okay, so dalawa ang father mo, first person, second person. So ngayon babasa ako sa sa Matthew 1 verse 18 patungkol kay Maria. She was found with a child of the Holy Ghost. Third person 'yon. So ibig sabihin anak ng Holy Ghost yung bata, yes or no? Mr. Moderator, objection muna. Time stop. Objection, bro. Kasi Sid. ang tanong niya kanina sa father tapos biglang dumating sa bata, medyo kahit saan umabot, i-clarify mo nga ba, bro, kung ano ba yung tanong mo sa father o sa bata? Okay, Next. paulit nga, bro. Proceed ka, bro. Okay, ulitin ko lang ha. Kasi next question to ito itanong na ang lahat pwede nang itanong. Sabi dito sa Matthew 1 verse 18 patungkol kay Maria. Sabi ng nakasulat. She was found with child of the Holy Ghost. Ibig bang sabihin anak ng Holy Ghost yung bata base sa talata? Yes or no? Clarification mo na, Mr. Moderator, kung anong version ang ginamit mo. Kasi kung English ang ginamit mo, from yan, hindi off From. Basahin mo sa King James version, from yan. So, from. Tingnan natin na kung anong version niya. Clarify mo natin kung anong version niya. King James. KJV daw. KJV? Okay, so proceed ka sa sagot mo. Okay, sige. So ano yung pinakatanong mo dito? Ang SPO. Sige, proceed. Talking James version. Sige. Stop naman. Matthew chapter 1 verse 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Ghost. Ngayon, ibig sabihin anak ng Holy Ghost yung bata. Yes or no? No. Kasi ang point dyan, ang Holy Ghost ang gumawa sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwede maging anak siya ng Holy Ghost kasi in John 15:26, ang Holy Spirit came from the Father and Son. Kaya baliktad yung pag-unawa mo. Next question. Next question. Sabi ng Ephesians 4:6, one God the Father of all. Ang tanong ko, alin ba ang biblical na turo? One God the Father of all or one God in three persons, categorical? Parehas yan. One God kasi ang Father... Time. Father 7 minutes. 7 minutes tayo. Time na pala. Okay. So, dyan nagtatapos mga kapatid. Mr. Moderator 7 minutes. So, mga kapatid, dyan nagtatapos ang ating second cross ng ating second speaker. So, dako tayo sa kanyang rebuttal din. Brother Ron ng UPC, your time start now. Okay, so magandang gabi sa lahat, no? Rebuttal ho ito base doon sa presentation niya kanina. Sabi ko kanina, bigyan niya ako ng evidence na nakasalamuha ng mga propeta sabay-sabay yung tatlong persona. Kasi kung mahirap kasi na magkukonclude tayo kapag sinabing Yahweh ay hindi natin matukoy kung sino yun. Tapos tinukoy naman ng Biblia pagdating sa New Testament. 'Di ba? So, ito kapag Elohim ang ginamit, grammatically, plural yan, but it doesn't mean plurality of persons. Iba na yun. Kapag plurality of persons, iba na yun. Kasi hindi naman sinabi na plurality of persons eh. Conclusion nyo lang yan. Dapat i-reconcile natin doon sa involved na mga propeta na nakasalamuha. Kasi kung plurality of persons yan, ay magbigay ka nga ng talata na ang mga propeta sabay-sabay niyang nakausap yung tatlong persona. Father, Jesus Christ,
third person, Holy Spirit. Sabay-sabay. O ngayon, ginamit niya ang ikhad na termino na one. Sabi niya, plural do yun. So sabi dito, sasitas ako ng isang talata, kung consistent ba itong ikhad? Kasi kung hindi, bakit naman niya sasabihin na plurality yung sa Deuteronomy 6 verse? Sabi dito, Isaiah 51 verse 2, look unto Abraham your father and unto Sarah that bare you, for I called him alone. Ikad ho ito eh. Yung alone dito, ikad ito eh. So grammatical, it's a matter of Hebrew grammar lang. So when the Isaiah 51:2 translated to English sa King James Version, notice na equivalent of alone, meaning ikad, does not inclusive to one term only. So as not to have a biased version, ito ha, let's look another version. So ito ha, sa Amplified, sabi dito, look unto Abraham your father and so Sarah who gave birth to you, for I called him when he was but one. Alam nga naman, 3 persons yung Abraham. Di ba? Makes sense. Pag sinabing ikad, 3 persons din? 3 persons agad? Hindi. So ito pa. So yung ikad ba, automatic, plural, doon sa Deuteronomy 6:4? Hindi eh. Kasi ginamit din ito sa Malakay 2:10, which is also the equivalent meaning ikhad. So, sabi dito, have we not all one Father? Alam nga naman 3 persons yung Father. Ikad dito eh. Ikad, who ito? One Father. Had not one God created us? Ay, itong one God. Automatic, 3 persons lang. Sa inyo, para sa inyo, 3 persons yan. Paano naman itong one Father? Alam naman 3 persons din ito. Ilalabas, 6 persons na. 3 yung Father. O sabi mo, itong terminong distinction, ito yung gigiba talaga sa Trinity na doktrino. Iba yung first person na Father, doon sa second person na Father din. Magkaiba. So ilang Father ang nasa Trinity? 2. Ang sabi ni Malakay, there is one Father, one God created us. Ang sabi ni Pablo, there is one Father, one God, Father of all. Pag sinabing Father of all, wala nang iba. O ngayon, si Jesus Christ ba hindi nagpakilalang Ama? Dito sa 2 Corinthians 6:18, basahin nyo. Yung one Lord ni Pablo na tinuturo, nagsasabi dyan, ako'y sa inyo'y magiging Ama. Sabi ng makapangyarihang Panginoon. Pag sinabing makapangyarihan, meron pa bang makapangyarihan? Isang persona lang yun eh. Oh. So, ito. Dito ha, yung Elohim kanina, ito, babasa ako ha, Micah 4:5. Sabi niya, ang Elohim ay plural daw. For all people will walk everyone in the name of his God. Ibig sabihin, yung mga Diyos-Diyosan, 3 persons din. Kasi Elohim. Correct? 3 persons din pala yung mga Diyos-Diyosan doon. So, Psalm 82 verse 1, God, Elohim, standing in the congregation of the mighty, he judges among gods. Elohim din itong gods eh. Oh, ito. Psalm 18 verse 31 to 32. For who is God, Eloah, save the Lord Yahweh? Or who is rock, save our God, Elohim? Oh, it is God, El, that gird with me with strength and make it my way perfect. Actually, it is Hebrew grammar lang talaga. Wala naman ito eh. Kasi hindi naman automatic pag sinabing Elohim, 3 persons na. O ito. Sinitas niya yung tagpo doon sa jam ni Juan Bautista nung binautismohan si Jesucristo. Actually, nakapropesiya na ho ito, Brother John Ray. Sa Isaiah 40 verse 3, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda nyo sa ilang ang Panginoon. Yahweh ho ito ha. Pantayin ninyo sa ilang ang lansa na para sa ating Diyos. Ngayon, na tupad, Mateo 3:3.
sapagkat ito yaong sinalita ng pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda nyo ang daan ng Panginoon. O yung Panginoon na yun, ilang persona ba yun? Di ba si Jesus Christ yun? O ngayon, doon ba sa tagpo nung yung boses ng Father, tapos ibig bang sabihin si John the Baptist first person, tapos nabautismo mo second person, tapos bumaba yung kalapati, oy, third person, tatlo, bumilang ng 1, 2, 3. Hindi naman ganun Kasi sabi niya sa John 1 verse 23, sabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang, tuwirin niyo ang Panginoon Danlas, gaya ng sinasabi ni Propeta Isaias. Ano bang turo ni Propeta Isaias? Lord Yahweh, our Father. Alangan magkukontradict yan. Gaya nga ng sinasabi ng Propeta Isaias. Ngayon, yung tinig ba sa langit, hindi ba yun si Jesus Christ? Basa. John 12:30. Ang tinig na yun ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin, sabi ni Jesus Christ. John 5 verse 37. At ang Ama ang nagsugo sa akin ay siyang nagpatuto tungkol sa akin. Kailan may hindi nyo narinig ang kanyang tinig. Hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Sinabi niya yan. Bakit? Dahil sa verse 18, inakusahan na siya ng mga Hudyo na nakikipantay sa Diyos. Isinagot sila ni Jesus, kailan may hindi nyo narinig ang kanyang tinig? Kasi siya ang nagsasalita. Siya mismo ang nagsasalita. Hindi niya man nakita yung kanyo. Kasi siya nga yung anyo Nahayag nga sa laman ng Diyos. It doesn't mean, kasi ang turo ni Pablo, hindi niya pinantay ang kanyang sarili. So, Filipos 2:6 verse 6 to 8. So, ayun. Hindi natin pwede na tayong mismo ang magbibigay ng konklusyon doon sa mga tagpo na 1, 2, 3. Hindi naman nagbilang si John the Baptist doon O ngayon, tinanong kita kanina, doon sa Matthew 28:19, yung sa English grammatical rules ba ang singular name? Sabi mo, tatlo, plural. Singular na nga logically, context, pag sinabing singular, automatic singular talaga yan. Bakit ang singular name, kung mo po daan sa plural? Ngayon, base sa definition ng persona, tinanong kita, meron bang propeta o apostol o mga tao na nakatala sa Biblia na nakasalamuha mismo ng tatlong persona? Sabay-sabay, ito yung sa'yo wala kang ang may latag Yung Matthew 3 verse 15 to 17 lang, yung sa tagpo ni John the Baptist, ni-reconcile ko yun kasi doon sa turo ni Propeta Isaias 43, Yahweh yun, isang persona yun. Pagdating doon sa New Testament, si Lord Jesus Christ yun Isang, magturo ni Pablo? One Lord, Jesus Christ, Ephesians 4:5, sorry. At saka 1 Corinthians 8:6, one Lord, Jesus Christ. O anong turo ni Jesus Christ mismo? Mark 12:29, the Lord our God is one Lord. Plurality of persons ba yun? Bakit? Kung plurality of persons ba yun, ibig sabihin, yung one Lord ni Pablo, 3 persons na Jesus Christ. Diba? Ito, sabi mo, okay, time na pala. Okay, dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating second speaker. Dako tayo sa cross ng ating first speaker, 7 minutes. Your time start now. Okay, fresh pa bro Ron, no? Sinabi mo ngayon lang na yung Father Jesus Christ yun So nung naging tao si Jesus Christ, may Father pa ba sa langit? Yes, kasi ang pagka-Diyos ni Jesus Christ ay nasa lahat. At it doesn't mean na kung nasa sa lupa, ibang Diyos din yung nasa langit. Hindi, imposible yun. Kasi kung ganyan, dalawa na ang Diyos. Naiwan yung Father sa langit. Tapos bumaba yung gadasan. So sabi ni Kristo, ang nakita sa akin, nakita sa Ama. Okay. Salamat, no? So siya din yon. So nung umakyat ulit si
Kristo sa langit, siya din ba yung Holy Spirit? Yes, siya din yun. Why? There is one Spirit, a Spirit of Christ. Alangan iba ang Spirit of Christ doon sa Spirit of God, Romans 8:9. So siya din yun kasi ang turo ni Pablo, there is only one Spirit na umiiral. Ngayon, doon sa okay, yung next question. Okay. Kung siya din yun, nasaan si Panginoong Jesucristo nung umakyat siya sa langit? Nandito sa lupa o nasa langit? Yung manifestation ng one God na siyempre, yung sabi niya, akyat sa langit, siyempre nasa sa lupa yung manifestation. It does not mean, hindi siya yung God the Father in heaven kasi ang Diyos ay nahayag sa laman, naging totoong tao, hindi ipinantay ang kanyang sarili. Kasi kung ibang Diyos yung God the Son, ibang Diyos yung God the Father, hindi sana So ibig mong sabihin, wala si Kristo sa langit nung sinabi niyang pupunta siya sa langit, na sa lupa siya. Pakiulit nga. Medyo Okay, post the time mo na, Mr. Moderator. Okay, kasi ang sagot mo kasi sa akin, nung sinabi ni Jesus na papunta siya sa langit, hindi yun ang nangangahulugan na nasa langit siya, kundi nasa lupa pa rin siya kasi siya yung Holy Spirit. So ibig sabihin, wala siya sa langit nung time na sinabi niya na papunta siya sa langit, nasa lupa pa rin siya yung Holy Spirit. in-explain ko na kanina yan, manifestation of one God yan. Hindi bro, wala akong pakialam sa explanation mo, yung tanong ko ang sagutin mo. Hindi, ang tanong ko. Wait lang, wag kayong mag-usap ganito. O karoon ko muna yung tanong ko, Mr. Moderator. Sige, paulit yung tanong. Umpisahan ko na lang muna doon sa tinanong kita yung Father nung naging tao si Kristo, sabi mo siya yung Father. So nung naging tao na yung Father, yun bang may Father pa ba sa langit? Sabi mo meron pa. I-clarify ko ha. Wait lang bro. Ganito bro. Ganito bro. Doon lang tayo muna sa tanong ni Yesomar. Tapos i-ano muna natin. Tapos doon ka lang sumagot ha. Sige, proceed ka Yesomar. Proceed bro. Talagang malilito ka sa aral niyo. Kasi ang tanong ko kasi kasi sabi mo yung Ama naging Kristo pero yung Ama nasa langit pa rin kahit siya na yung Kristo pero isa lang yung persona sa iyo ha. Pero may persona sa langit, may persona din sa baba. So nung sinabi ni Kristo na aakyat siya sa Ama sa langit, naging espiritu din siya. Sabi mo oo. Tapos sinagot ko, tinanong ko, so nung nandoon na siya sa langit, nung sinabi niyang pumunta siya sa langit, wala pala siya sa langit, nandito siya sa lupa kasi siya yung espiritu. Ang sabi mo, yes, kasi yung sinabi niya na pupunta siya sa langit, hindi nangangahulugan na nasa langit siya kasi nasa lupa siya. So yun ang sagot mo sa akin. So ibig bang sabihin, nung sinabi ni Kristo na nasa langit siya, ibig sabihin nung sinungaling pala siya Kristo doon kasi nasa lupa lang pala siya. No. Proceed. Okay. So hindi kasi yung loaded kasi ganito kasi yan, ang manifestation ng Diyos ay hindi ibig sabihin na distinct yun. Kasi siya ay hindi niya pinantay ang kanyang sarili. Kapag sinabi niyang babalik siya sa kanyang, hindi ibig sabihin niya hindi siya yung Ama kasi sabi ni Pablo sa Okay. Sabi mo ang manifestation hindi ibig sabihin na distinct. So ibig sabihin hindi sila distinction yung manifestation, nag-manifest yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit sa isang persona lang. So nung umakyat na si Kristo, anong manifestation na napakita? Espiritu, ang anak o ang ama na makita sa isang persona lang talaga na hindi iba-iba kasi hindi distinct eh. Yes, hindi tinawag na yung God the Father nung nagkatawang tao. Hindi. Objection, Mr. Moderator, kasi sayang ang oras. Unawain mong maigi yung objection mo na. Proceed. Yes, ang sabi niya kasi, ang manifestation of God does not mean distinction. Ibig sabihin, hindi tatlong persona ang makikita. So dahil hindi pala siya distinction, nung umakyat na si Kristo, bumalik sa kanyang Ama, anong manifestation na nagpakita na iisang persona lang? Ang Espiritu ba? Ang anak o ang Ama? Na isa lang talaga makikita, hindi tatlo. Kasi isa lang sa iyo eh. Okay. Isa lang doon sa katauhan ng Son of God na Son. Okay, proceed bro. 20 seconds bro. Kasi sabi ng hindi ibig sabihin na kapag ang Son yung yung si Jesus Christ na nasa lupa, wala na siya sa langit. Kasi sabi doon sa Efeso, I think Efeso, kung hindi ako nagkakamali, the Son is also in heaven, o John 3:13. The Son of Man is in heaven.
So, hindi ibig sabihin na magkaiba yun. Kasi yung sa 2 Corinthians Next 6:18, nagpakilala Next question. na siya ang Ama. Next question na, bro. Okay, basahin ko na lang itong Gawa City 55 kasi sa'yo hindi distinct ang manifestation ng God. Dito kasi, datapwat siya palibhasa ay puspos ng Espiritu Santo. Ibig sabihin si Esteban na puspos ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na kay Esteban. Manifestation ng God yun. Tumingin at na maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, ang Ama, at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Ilang manifestation ang nakita dito ni Esteban? 3, 1. Isa lang sa kay Jesus Christ. Isa lang. Bakit? Basahin mo ang verse 59. Ang sabi doon, at kanyang pinagbutan si Esteban at tumatawag sa Panginoon, nagsabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking spirito. Kung sa ano pa, sa King James Version, they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Next question. Take note, calling upon God. Next question. Okay, next question. Okay, dahil sa iyo, ang Ama, siya din ang anak. So, saan mo nabasa sa Bible, bro, na ang Ama, siya ang anak, at ang anak, siya din ang Espiritu Santo? Saan mo nabasa, letra por letra? Beka, pakilinaw kung ano ba ang talagang question. Pakilinaw. Kasi Time stop. pilit mong ipinapangaral. Yes. Paulit Question yung tanong lang. Sige. Clarification kasi yes. Hindi, paulit lang daw yung tanong. Hinahanap Ito, kasi ako ng verbatim. Ito kayong tanong. Saan mababasa? Sige, hindi ko na lang yan. Saan mababasa sa Bible na ang Ama, siya ang anak, at siya rin ang Espiritu Santo? Saan mo nabasa yan letra por letra? Okay. Kay Pablo, nangaral si Pablo sa Acts 9. Sabi niya sa Acts 9 verse 20, tinanyag sa sinagoga si Jesus ay ipinangaral niya na anak ng Diyos. Ngayon, si Pablo ang nagsasalita dyan. Ngayon, doon sa 1 Corinthians 6:18, ang yung pinapangaral ni Pablo na Son of God, sabi niya, magiging Ama. Next question. 2 Corinthians Next 6. question. Babasahin ko ang Acts 9:20 kung sinabi ba dito na ang Ama, siya ang anak, at siya ang Espiritu Santo. At pagdakay kanyang itinatanyag sa mga sinagoga si Jesus na siya ang anak ng Diyos. Sinabi ba dito na ang Ama, siya ang anak, at ang anak, siya ang Espiritu Santo? Sinabi o hindi sinabi? Hindi sinabi kasi Okay. naghahanap ka ng verbatim na nagsasaad yung 3 persona mo na wala naman kasi wala ka rin mailatag na 3 persons in one God na verbatim din. Next question. Next question. Okay. Next question. Sabi mo, walang propeta na nakakita ng manifestation ng 3 persona ng isang Diyos. Balikan natin ang Matthew 3:15. No? Matthew 3:15-17, dilitrahin ko na lang sa 17. Ito ang ating mababasa, at narito, ang isang tinig mula sa mga langit ay nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalugdan. At sa 16, ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya. So dito bro, ang Espiritu ay lumapag kay Kristo. Yun bang Espiritu Santo, siya ba yung nilapagan or si Panginoon Kristo ang nilapagan? Base sa base doon sa tagpo, nakita na naintindihan natin, pero it does not mean 3 persons yan. Manifestation niya ng Diyos. Kasi doon sa tagpo na yan, hindi naman nagbilang ng 1, 2, 3 si John the Baptist. Next question. Next question. Ang tanong ko, ang Espiritu ng Diyos lumapag kay Kristo. Si Kristo, yung bang Espiritu na lumapag, siya din ba yung Kristo? Yun ang tanong ko. Ang Espiritu lumapag kay Panginoong Jesucristo. So, yung bang lumapag, siya din yung linapagan? Yan ang tanong ko. Yes, siya din 7 yun. minutes time. Siya din yun. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. Dako tayo sa final conclusion, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Jeng, naratel ka na pastoron. Shoutout yun kay Boy at Benny. Ang sinabi mo na existing ang 3 sa Genesis, tanong bakit mo nasabi na existing ang 3 sa Genesis. Shoutout din kay Jeco, God is everywhere. Ibig sabihin ang Diyos ay nasa langit at the same time nasa lupa rin. Huwag limitihan ang kapangyarihan ng Diyos. Shoutout din kay Freddy, loading utak ni Pastor. Shoutout din kay Rod Edoria, ipit na si Pastor. Mali talaga unawa ng mga sulpot na ito. Magbalik na kayo sa Katoliko. Shoutout din kay John
Jeff T. Orieta. Good evening, Pastor. Jose Trinity versus Oneness na comedy dito. Shoutout din mga kapatid kay Ariel Guevara Jr. Mababaliw kayo sa stand ng Oneness. Ang ama ay siya din ang anak. Sabi ni Darling Sibunga, naratol na ang negative stand. Shoutout din kay The Bread of Our Soul. Bakit may nasa kaliwa kung iisa lang? Shoutout din kay Joel Martinez Umpad. Sanay sa verbatim pero pag siya hanapan ng verbatim, wala din naman pala. Shoutout din kay Joel Umpad. Jeng saan mo nalaman na Pastor Seron? So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at final conclusion bilang second speaker. Ilan ba talaga ang persona ng Diyos? 3 o 1? Ayon sa Biblia at referensya. 5 minutes, Brother Ron. Your time start now. Okay, so magandang gabi sa lahat, no? So nakita natin mga kaibigan, mga kapatid, hindi lang ako mismo ang nagpapahayag ng isang persona ng Diyos. Kasi meron akong mga saksi. Sino yon? Si Moses, si Pablo, si Haring David, si Malakay, si Isaiah, si Apostol Juan. Ang dami. So ngayon, bago ako nagsabi ng claim ko na isang persona ng Diyos, nagbasa ako. So ngayon, kung ano ang napagtantuhan nila sa Diyos, i-ano ko yun, i-cite ko yun kasi sabi nga ng pag nagbasa tayo ng Biblia, we have to tawag nito, exegesis yata yun ang term na yun. We have to bring out the text. Kung anong sabi doon, yun yung sabihin natin. Huwag nating dagdagan pa ng sariling unawa. So, napakalinaw. Tinanong ko siya, teka lang ha. Tinanong ko siya, tanggap mo ba na ang ako nga doon sa John 8:58 nakausap ng mga Hudyo ay siya din mismo ako nga nakausap ni Moises sa burning bush. Tanggap naman pala eh. So, okay yon. Tanggap niya naman pala. Kung tanggap mo, ibig sabihin na sa persona mismo ni Jesus Christ, yung Yahweh ng Old Testament. O, yes daw. So, ang topic natin, ilan ba ang persona ng Diyos? 3, 1. Yung persona ni Jesus, ilan ba yun? Isa lang. So, nag-confirm si Brother John Ray, si Brother Yesomar, na ang persona ng Yahweh ay mismong si Jesus Christ. So, ilang persona yun? Isa. Pasok ba sa topic? Yes. So, ito pa. Kapag alone ba may kasama? Siyempre, sabi niya, no, kasi walang kasama eh. So, yung father na Yahweh ni Moises na saksi ko si Moises ha. So, yung father na Yahweh ni Moises, sabi ni Moises, mag-isa. Tanggap niya ba niya? Tanggap ba niya? Sabi niya, yes, tanggap naman daw niya. So, ano ba ang topic? Ang Diyos ba 3 persona o isa? So, ako isang persona, pero tanggap niya na isang persona din pala ang Diyos ni Moises. O, ito pa. Sinulat, ninote ko kasi. Sabi ng Yahweh, ako nga, sabi ni Jesus, ako nga, ang tanong ko, siya ba yung isang persona na yun? Sabi niya, yes! Yes! So, kung siya ang persona ng I am, ilang persona ang I am? Alam lang nga naman 3. Ikaw mismo, Brother John Lee, ang nagsabi, I am, isang persona lang, categorically. So, isa lang. Pasok sa topic at salamat doon sa magandang sagot mo na isa lang ang persona. So, ngayon, yung distinction na termino nyo na ginagamit nyo sa One God in Trinity, yan yung gigiba talaga sa inyo. Kasi nagkaroon kayo ng 2 ama eh. 2 ama. Si Jesus Christ, ama rin. Yung first person, ama rin. First, second person, ama. Yung Holy Ghost, ano yun? So, 2 ama doon sa Trinity. Then, tinanong ko siya, tanggap mo ba ang Diyos ang Diyos na hindi ko pala siya ito tinanong sa kanya. No? So, ito pa, yung sa John the Baptist na senaryo, sa tagpo ng John the Baptist, hindi natin pwedeng pamalian yung nakapropesiya eh. Yung tinig na isang sumisigaw,
propesya ni Isaiah yun eh. Propeta Isaiah. Ano bang turo ni Propeta Isaiah? Di ba ang Lord, Yahweh? Correct? So ngayon, natupad doon sa Matthew 3:3. Sino yung Panginoon na yun? Si Jesus Christ. Wala kang may Panginoon din ang Father, Panginoon Holy Spirit. Huwag tayong hihigit sa salita. Ang New Testament nagtuturo, Lord Jesus Christ. At yun yung binautisman ni Juan the Baptist. Ang sabi ni Juan the Baptist, sabi niya, ako yung isang tinig na humihiyaw, tawirin ninyo ang daan ng Panginoon. Gaya ng sinasabi ng Propeta Isaiah. Gaya nga ng sinasabi ng Propeta Isaiah eh. Oh, tama ba si Propeta Isaiah? Tama ba si Juan Bautista? O ngayon, naging saksi ko na rin si Juan Bautista. Kasi isang persona lang ng Diyos yung binautisman niya. Alam nga naman hindi nga siya bumilang ng 1, 2, 3. Hindi nga siya bumilang doon. Kasi sa propesya pa lang, isang persona lang. Kasi yung Lord, pagdating sa Matthew 3:3, Lord Jesus Christ. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating second speaker, Brother Ron ng UPC. Dako naman tayo sa first speaker natin, final conclusion niya. Brother Yusumar ng Catholic, ilan ba talaga ang persona ng Diyos? 3 o 1 ayon sa Biblia at referensya? Your time start now. Balikan mo na lang, Brother Ron, yung debate natin para malaman mo kung ano yung mga in-affirm mo sa stand ko. Unang tanong ko pa lang sa'yo, in-affirm mo na yung Yahweh, pangalan yon. At yung pangalan, mayroon 3 plural na persona, Elohim. Hindi mo na mababawi yan. Yung sinabi mo na in-affirm ko daw na yung nakipag-usap kay kay Moises na I am, na yung anghel, in-affirm ko daw. Kasi yung nakipag-usap, pero pinuto mo yung sagot ko. Mayroon pang isa na tinawag na Yahweh. Kasi ikaw din na nag-affirm na yung anghel, yun yung si Yahweh. Mayroon pang sinabi doon, Yahweh, anghel ni Yahweh. So yung anghel, si Yahweh yun. Anghel ni Yahweh, mayroon pang isang Yahweh. Hindi mo matutulan yan. Kasi sabi mo sa Old Testament, ang Ama lang ang umiiral. Pero sa mga paliwanag mo, andun na ang Holy Spirit, andun na ang Anak, andun na rin ang Father. So, Trinity yun. Iba't ibang persona yun. Hindi pwedeng isang persona lang yun kasi yung anghel, inutusan ni Yahweh yung anghel. Balikan mo yung mga talata, basahin mo ng dandan at unawain mo. At sabi niya, ang manifestation daw ng Diyos sa New Testament, yung Father, yun yung Anak. Isa lang ang persona, ha? Natawa nga ako, isa lang ang persona ng Diyos niya. Yun bang naging tao na ang anak, may ama pa ba sa langit? Meron daw. Kasi daw, ang Diyos na nasa lahat naman ng dako kapatid, ang tanong mo, o ang sagot mo, o ang stand mo, isa lang ang persona. Una siya sa langit, tapos nandito siya, na may isa pa sa lupa, 2 na yon. Unawain mong maigi yung pinagsasabi mo. Tapos tinanong ko siya, nung umakyat na si Jesus sa langit, siya ba yung ng Holy Spirit? Yes, siya. Pero anong sabi niya? Pero nung umakyat siya sa langit, hindi yun nangangahulugan na nasa langit siya. Nakakatawa, kapatid. Kaya nga binasahan kita sa Gawa 7:55. Isipin mo, ang sabi mo ang manifestation of God, hindi distinct. So pag hindi distinct, isa lang talaga ang makita. Kaya nga tinanong kita Kasi hindi pala distinct. Sino sa 3 persona ang nakita ng mga tao nung, halimbawa yung kay Esteban, ang Holy Spirit lang ba? Ang anak lang ba? O ang Father? Sabi mo, ang anak lang. Ang anak lang daw nakita dito sa Gawa 7:55, laglag ka dito. No, yung stand mo bilang oneness, laglag 7:55 ng basahin natin. Ng Gawa 7:55. Distinct persons ba? O isang persona lang ba ang nakita ni dito? Ni San Esteban? No, basahin natin. Datapwat siya ay palibhasay puspos ng Espiritu Santo. So, ang Espiritu Santo na kay Esteban, okay, ay tumitig ng maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, ibig sabihin ng Ama. At si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Kapatid, na saan ang revelation mo na hindi distinct? I-distinct yan May espiritu sa lupa, tapos sa langit, ang Diyos, ang Ama, katabi si Jesus, ang kanyang anak. Magkatabi, magkaibang persona yan. Tapos natawa ako sa niya.
Mga kapatid, natawa ako sa revelation niya na walang propeta nakakita sa tatlong persona. Ibiyasa natin ang 3:15-17 ng Mateo. Andun ang anak na binyagan, andun ang Holy Spirit, pumatong, tapos nagsalita ang ama. Hindi naman sinabi ni Mateo o ni Bautista dyan na isang espiritu. Kailangan bang bilangin yun? Grabe ka naman, napakababaw naman ang rason mo. Kahit pa hindi mo na bilangin yan, nakitang-kita tatlong persona ang nag-reveal dyan. Ama, nagsalita sa langit, espiritu, pumatong kay Kristo, at si Panginoong Kristo bininyagan sa tubig. Tinanong ko siya, yun bang pumatong kay Kristo na yung Espiritu Santo na lumapag kay Kristo, siya din ba yun? Oo, siya yun. Paano naging siya yung kapatid? Siya yung linapagan. Mag-isip ka naman ng tama. Yung Espiritu Santo lumapag kay Kristo, paanong siya yun? Isipin mo nga. Ikaw kaya mo bang lapagan sarili mo? Ano ka ba? Magkaibang persona yan. So mga kapatid, walang pagtutol na nangyari. Actually, in-affirm niya. Sa unang tanong ko sa kanya, yung Yahweh, pangalan yun o hindi? Sabi niya pangalan. Okay. Yung pangalan na Yahweh, ilang persona ang nagposes? Sabi niya, 3, plural, Elohim. Tapos, ginawan pa niya ako ng Stroman na yun dong Ekad. Plural daw yung Ekad. Sinabi ko bang ang Ekad ay plural? Hindi mo nakuha yung sagot ko. Yung being ng Diyos ang one. Being ng Diyos ang one, pero ang person nila 3. Yan ang explain ko sa iyo kagaya sa Ekad, yung one. One in essence, one in being, but 3 distinct persons. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Catholic and UPC, mga kapatid, sa katauhan ni Brother Yesomar and Brother Ron. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito, sa lahat ng makakaabot ng video na ito. So unahin natin si Brother Yesomar. Bro, pasalamat ka muna. Yes, unang-una sa Panginoon at siyempre kay Brother Russia at kay Brother Ron na kahit na nagkasikuhan kami, happy ako na nagkaroon ako ng bagong kaibigan at ito si Brother Ron. Actually, mayroon pa siyang isang pinopost na topic pero ibinigay ko kay Brother Jando. Ngayon, sila naman ni Brother Jando sa susunod na Lunes. So antayin natin yan, maganda yung topic nila pero hindi pa nila na-set ano ang pinaka-topic talaga. So antayin pa rin natin yan mga kapatid kasi maganda yung kanilang tema na pag-uusapan. At maraming salamat din sa lahat ng mga Karasya TV na nanonood. Naway marami kayong natutunan. At sa lahat din ng mga kapuntos at mga kaabag, maraming salamat. God bless all. Back to you, Bro Russia. Siyempre, Brother Ron, pasalamat din, bro. Okay, so maraming salamat din sa lahat, no? Sa Russia TV, yung sa mga nanonood, siyempre sa mga kapuntos rin doon sa channel nila, no. So unang-una, salamat sa Diyos at sa panahong ito na makipagtalakayan sa isang Trinitarian. At ako po'y nagagalak na ako po'y nakapag-usap muli ng isang patikang CFD sa katauhan ni Brother John Rino. Oh yes, Brother Yesomar. At salamat Brother Yesomar, no, sa pagkakataon. At siyempre kay Brother Russia, salamat din sa pagiging patas ng moderator. Actually, ang dami pa sanang namin na gustong kasi limitado din kasi ang oras. Alam ko din naman na maraming din sanang sasabihin si Brother John Rick. Kaso kapos kami pareho sa oras. So, okay lang din naman kasi masaya naman ang aming pag-uusap. So, muli maraming salamat po sa lahat and God bless to all. Okay, Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng suporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. At kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. At nadinig nyo naman kanina, merong naghahamon kay Ron at kay Brother Yesomar. So, pwede nyo tingnan dun sa mga comment natin dito sa aking post sa live ko sa Russia Vista, mga kapatid. At basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa Russia TV. Hindi yan po pwedeng ma-edit. At basta ako yung nagmo-moderate, mga kapatid. So, please subscribe yung ating YouTube channel, Russia TV. Yung paki-follow na din ako sa Facebook dahil dyan ako laging nagla-live. Pati na din, nagpapasalamat ako lagi-lagi sa punto por punto kay Brother Jando at dito sa lahat ng nandito, mga kapatid. Maraming salamat. So, this is Admin Russia ng Russia TV and we're out.
ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.